masakan pa iniamon nga uma. Tapos kung palay, sige lang kami magdako ang gastos, tapos patubig kag kay simpre sa suba kami gakuha patubig. Karon naisipan na namon nga tanuman na lang sang mga lubi, kay ang lubi forever man gud nimo nga maharbisan na. Tapos may pod kami sa amon nga organization sa Small Coconut Farmers nga gitagaan kami sang PCA sa mga binhi, niyog kag kape. Mo to nagtanom naman kami kape ang amon para may ingkaman kami, kay ang kape kuno kag lubi forever na. Tapos ang talong pang lang ni siya, kay simpre wala pa kami nagaharbis sa kape kag lubi, may maharbisan kami sa mga gulay namon, talong, mga okra, mga luya, kun mga atsal, amon ang ginatanom namon sa to, mga ampalaya. Kay para nga may income kami nga magagamit pud sa mga bata. Kag isa pa, sang una sa palay, every 3 months og kami makaharbis. Murag lisod gid sa mga bata nga naga-eskwela sila sa kolehiyo, nga pang adlaw-adlaw nila nga allowance, wala kami singkuhaan. So ang amuna ginhimo namon nga magtanom kami gulay, nagsagod kami sa mga hayop. Sa to may itik pa man kami, pero pag abot sang El Nino gibaligya namon kay wala naman kami sing mapalanguyan. Ang gulay namon sa garden amo gid ang dako namon nga maingkaman, kay simpre kami nga duha sa umalang man gid kami, wala man gid kami sweldo, ti amo lang gid ang makasustener sa mga bata. Alalay lang namon ang mga hayop, parehas ng mga manok baligya namon, kanding, baka. Isa tong wala pa nag El Nino, bastante kami sa isda, kay ang amon pispan dagko man amon tilapia. So wala pa na siya, may tilapia, may manok, wala ka na problema sa sudan. Lamas lang gid imo problemahon kung magbakal ka kalamas. Pero kung may tanom ka naman, gihapon siya. So asin na lang gid ang ginabakal sa banwak. In 1990, nag-start na ako sa ngakon nga pagpanguma. Ang area ko, almost 5 to 6 hectares. Kag ang na-feel ko, experience ko, na ang mga na-income ko, daw wala magid ako mostly income, kay nabayad ko man tanan sa inputs, sa mga pagkakautang. Kay ato nga time nagadepend na lang gid kami sa monocropping. Na 2008 sang mag-abot ang baha diri sa amon barangay, particular sa amon munisipyo, dito na namon na feel nga siling namon daw hindi na kami mabuhi, kay ang amon farm nagyan sa tubig, particular ang suba mismo nag-transfer na. Pero since kay may mga farmer nga nagasiling man ang area nga amo ina dapat i-diversified, so nag-practice ako sang diversified. Kag dito ko na feel nga maayo gali ang income, kay ang amon nga mga backyard karon may income na. Nag-proceed man ako sang livestock, kag dito ko na experience nga makasurvive gali ang tao even na hindi na magsalig sa pagpanguma. Ang ampalaya, dapat ginahimo ko ng shade para ang init hindi gid mag-direct. As well, may kuwan pa siya, double purpose pa, kay may income pa ang sa taas, income ang sa baba, income pa ang sa taas. Dako gid nga mabulig sa diversified. Tungod nga sa amon pang andad nga pangpangabuhi sa mga tanom ko lang, dako gid nga mabulig kay pag-umpisa sa mga, ako man nagapaso, dalawa kami sa mga anak ko. Upod kami sa mga anak ko. Kag kung may mga projects sa eskwelahan, dali na lang sa amon ginakuha. Ato damo dito sa likod. Sa gardening namon, sa mga gulay, amo man kay kisag nagakantin kami sa eskwelahan, gina-deliver man ako dito mga gulay namon. Ginaagawan lang gani. Nakulang pa. Sa allowance sila adlaw, sobra pa kung kisa nag-alkansya pa lang sila. Sa una, sa
Pag-abri ginamo ninyo ta, siyempre wala pa mi nakatanom, tanom kami mais. Naka-harvest kami, pilmero namang harvest diri, naka-harvest kami sobra isa gatos. Pero tungod sa kalayo, bakilid, dako kayo ang bayad namo sa hauling, papasaan sa tao, pabulad. So wala gyud walay ginansya, tama-tama lang gyud kabawi mo to nga nag-abot ang tinuig, nakahukom kami nga mag diversified kaysa monocrop, wala gyud kami ginansya. Kung diversified ang atong uma, dili kita mawad-an og income kay halimbawa magbarato ang rubber, no, na may lubi. So ang lubi dako kay ikatabang kay kung samtang dili pa kakakopras, pwede man nimo mabaligya og tinibuok, binilog, no. So pag pagid ang lubi may kape man. So ang kape pag abot sa Disyembre, maskin mag-ilinyo ba, pag abot sa Disyembre harvest gina siya. So, samtang wala pa ma-harvest ang kape tungod kay tinuig na may saging. Ang saging namo amo ginang bulan-bulan, regular ginamo nang naharbisan ang saging. Isa kaduha sa isa ka bulan, no? So tapos napo mga root crop, kamuti, balinghoy. So mao po na ang among kwan, sagang-sagang sa gutom. So walay bugas, pwede makalungag para maka kwan raon. So tapos gatanom kami gulay. Actually pag abot sa El Nino ang gulay namo makasustenir naman kay ginagmay man, kaya ra namo bunyagan, bisbisan, pakutan og tubig, karga sa kabayo ang tubig kay layo kami og tubig dari. So gatanom pud mi og kanang mani kay ang mani wala si abono, hasta nga naka-training kami sa about sa organic nga pamaagi, pinaagi sa bulig tabang namo sa taga COM. Naka-undergo kami training sa intercrop farming kag pag-kuan sang organic farming. So amo na ni among gamit karon sa gulay. Wala na mi ga-spray og insecticide, ginabunuhan lang namo og kanang birmi o kaning iti sa manok o kaning mga compost, mga lata sa compost mo nang